Hi everyone and welcome sa ating new episode of Few Minutes with Harvey. Hi guys! So happy 2024! So ayun, hindi ko alam kung bakit medyo na-awkward din ako mag-video ngayon. Pero guys, kung bago ka lang sa ating channel, do not forget to like, comment, share, subscribe, and pakihit naman ang notification bell para maging updated ka sa lahat ng ating videos. Pasensya na guys kung mukha akong pagod, kung mukha akong stress, kasi galing ako sa dalawang bank shifts para lang bawi ko agad yung ipapanggala natin ngayon. So for sure naman nakita nyo naman sa ating caption ngayon kung saan tayo pupunta. And ngayon ay papunta tayo ng Switzerland! So ngayon ay guys, ito ang pinaka number 1 country na gusto kong puntahan dito sa Europe. And mangyayari na siya ngayon ng first week ng 2024. So how blessed I am, how blessed we are guys na binigyan tayo agad ni God ng chance na makapunta ng Switzerland, and I will surely go back there if given a chance and kapag kaya ng budget. So ngayon guys, ito ay 7-day tour. Yes guys, tamang narinig nyo, it's a 7 days na stay natin sa Switzerland, and hopefully marami tayong makuhang video, marami tayong maging vlog. So ngayon guys, papunta muna ako kay Jamaica, papunta muna ako sa London kasi sa Heathrow ang aming meeting spot. And ayan na yung train ko guys. It's already 10:46 in the evening dito sa United Kingdom. And 7 AM yung flight namin tomorrow ng January 8. Pero kailangan ko magstay kay Jamaica kasi wala nga kaming train ng masyadong maaga. So i-update ko kayo guys more or less bukas na kapag nagising na kami and ready na kami at nasa airport na para hindi masyadong mahaba yung ating vlog. I-update ko kayo guys and sasakay na muna ako. See you guys tomorrow! Good morning guys! Nandito na kami ngayon, nakalagpas na kami sa may immigration. Nakapag-check na rin kami ng bag and all, ganyan. And nakakayaman-yaman po tayo for today's video. Bukod sa nasa Heathrow po tayo ngayon, ay British Airways po ang sasakyan natin papunta ng Switzerland. Opo, tama po ang naririnig nyo. Magbe-British Airways po tayo dahil yun po ang pinakamura for this flight. And ngayon ay nag-aantay na lang kami ng plane papunta ng Switzerland. Bali, mamaya na ako siguro magbo-vlog ng todo pagdating na natin sa Switzerland maigi dahil baka humaba lang dito guys. Wala naman necessarily needed. Kakaiba lang yung pag-check-in dito kasi ang visa and at the same time yung passport mo is pwede mo nang i-scan para hindi ka na mahirapan. Siguro that's the advantage ng first world country. Pilipinas, cope up ka naman. So ayun, mamaya na lang tayo ulit mag-vlog and i-discuss ko rin sa inyo kung paano yung naging process namin. Hello guys! And we are now here in Switzerland. So after ng 2 hours of travel, inasikaso muna namin na makapunta kami ng immigration, makalusot and etc. And to finally say that we are now here in Switzerland. So hindi ako makapagmalakas sa boses guys kasi medyo maliit lang yung airport, and sa sobrang tahimik, maririnig mo lahat ng mga nagsasalita dito kahit sa sobrang hina ng boses nila. Guys, if you want to get any information kung sakasakali man, ang advantage lang naman kasi nung nasa Switzerland ka, if you are here during winter, ay marami kang magagawang activity, especially sa ice. Alam niyo naman yan. For the skiing, tobogganing. I'll explain more of those sa mga next vlogs natin. But if you want to have any information regarding to what to do, kung hindi ka naman naka-ready pa or anything, paglabas mo ng pinaka-arrival section nila, you can go to the right side, left side I mean, and meron dyan Switzerland info on where you can ask for free brochures ng mga pwede mong gawin and kung ano yung mga tourist spots na ma-visit mo dito. You can get it for free, and ang advantage pa guys ay mostly Filipinos ang kanilang mga staff. Nakita namin kanina from
airport, ground staff, security, and even sa mga information, mostly Filipinos ang mga nakikita natin. Yun ang advantage, guys. So, mamaya update ko kayo. Inaantay na lang namin si JV and may mga i-discuss pa tayo later on sa ating vlog. Hello everyone. Ayan, iniiwasan ko na magsabi ng hello guys. So ngayon ito, nandito na kami sa may Europe car and yung isa sa mga sinasasabihin ko sa inyo is nag-rent kami ng car for the next 7 days dahil mas easy access na magkotse kami kaysa sa magbiyahe kami para malibot din namin ng mas maraming lugar dito sa Switzerland. So JV, the one wearing white, has international driving license. Although pwede ko naman din gamitin yung license ko kaso katangahan ko na iwan ko siya sa UK. So, ayan, dito kami sa may Europe car. Dito siya sa may parking 3, first floor. Dito lang sa may bandang far end, sa may dulo. So, balikan ko muna sila and then I'll let you know kapag nakita na natin yung kotse. I-video ko na lang din yung car kung ano yung makuha namin. Syempre, makasama na siya sa vlog natin kasi doon naman tayo sasakay for 7 days. Update ko kayo, guys. Kuhanin ko lang muna sila, Diana, doon sa amin. Maraming tao. Bale, ito yung... ito yung car na napili or ito lang yung available na in-order ni JV na ni-rent. So, good for 5. Wait lang. Ito yung loob. So, Skoda to. Makikita nyo pa naman siya in some other days. Binivideohan ko lang din for safety purposes pero kasama din to sa vlog. So, yan yung pinaka-kotse namin for the next 7 days. Igagay tayo ni Lord para hindi tayo ma-aksidente. Okay, sasampa ko muna lahat ng mga maleta din. Start na kaming gumala. Sa kotse na kami, pero ang problema, di kami makaandar. Kasi wala kaming navigation. Harvey, ay JV, no car. Yung car. Wala na pala. Or update na lang natin kay mamaya kasi hindi natin maano kung paano ma-translate sa English. Hanapin muna namin. Baka mapikon na kasi sila eh. Okay. Ito pala yung driver namin. From US pa yan. Hello. See? The hello. So American. Paano yung sa ano? Paano yung sa Germany? Hello! Hi, Majoy! Sana 5 tayo dito, nagsisiksikan. Pero hindi ka pwede magdala ng maleta kasi puno na. Hello! Okay. Figure out muna namin to. Maya na lang. Ito na! Oh my God! He's driving like she's from the US! Oh no! Nakarating naman kami ng safe, guys. Nandito na kami ngayon sa Lynn. Wow. Home of Chocolate. Home of chocolate. Hindi home of Liz. So meron na magsasalita sa vlog natin. Pero English, guys, ha. So ma-update na lang natin kayo later. Siya din nagvo-vlog din siya. Hindi mo nabayaran ng alin? No. Bayad na, may ticket na eh. Picture na lang and videohan natin later pag nakakit na tayo. Picture din ako. Dito na tayo ngayon sa Home of Chocolate sa Lindt. Then ito yung chocolate fountain nila. Tingnan nyo, oh. Parang gusto ko siyang dot-dotin pero hindi, dun lang yung chocolate sa taas. Wala siya dito, guys. So safe siya. Diba ang cute, oh. Grabe, ang cute. Akit pa tayo, mahaba-haba pa to. Ayan, nandito na tayo ngayon sa loob. So, mag-start yung chocolate tour natin sa Lane, the Home of Chocolate. So, nandito kami ngayon sa may cocoa cultivation and the botanic botany. Kaway-kaway din si JV, vlog din siya. So, parang katulad to nung sa Nanay. Camondas, right? Yung mga ang tawag dyan? Sa mga cocoa or cocoa. May mga dinidiscuss sila dito. Hindi na ako masyado mag-montage, guys, ha? Kasi medyo mahirapan lang tayo mag-edit. So, papanindigin natin yung salpak pa din. Post na natin siya agad.
Magbasa muna ako, then update ko kayo. Naalala nyo ba yung vinlog natin sa Germany? Sa Dresden, yung sa Camondas. Parang ganito yung ini-explain nila dito, pero mas bongga lang konti. Kumbaga parang dinidiscuss nila kung paano na po-produce yung chocolate itself. From the tree, kung ano yung ginagawa sa puno, then from the fermentation up until today, harvesting dyan sa kabilang side, hanggang sa mabuo yung pinaka-chocolate. So ito yung pinaka parang nuts na ginagawa nila na ginagrind para ma-convert yung pinaka product into a chocolate. So punta naman tayo dun sa kabila. Bali, ang laki nitong side na to. And puro siya discussion kung paano nagagawa yung chocolate. So syempre hindi lang naman dapat kain lang ng kain. Ayan, natin mo, may mga interactive ano pa din. Ayan, ito yung ginagawa ng bata. Ayan, parang ginagrind niya, no? Para maging cocoa powder. maging cocoa powder. Then yung cocoa powder, yun yung gagamit niya sa tsokolate. So ganun yung ginagawa nila. Parang yun ba yung pinapandurog? Ganon. Parang mortar, pero Oo. mas malaki na. Mukha na siyang ano eh. Ano yun? Chopping board? Siguro yung parang malaking gano'n na ginagawa. Oo. Ayun, nakagawa na siya ng chocolate. Ay, ng cocoa powder. Ang galing-galing niya. Okay, cut muna natin dito din sa next station tayo ulit mag-video. Ayan, bali nandito na tayo ngayon sa section ng from 1900s up until to the present. So yung past doon, yung discussion yun kung paano na umpisa mabuo yung pinaka-lind and ano yung mga innovations na nakuha nila. Ito may chance na tayong tumikim ngayon dito. So ito naman yung chocolate mass, yung mga mixer. Hala, pwede tayong tumikim guys. Titikman natin yan. So cacao powder, milk powder, then sugar. Ayan yung content ng bawat chocolates. So, yung white chocolate, ayan yung content niya. Mas madami yung sugar. Almost the same lang lahat ng sugar. Mas madami yung cacao powder and milk powder. For the milk chocolate naman, meron siya dinagdag na cacao mass. And for the dark chocolate, mas mataas yung cacao mass and sugar. Konti lang yung cacao powder. So, yan, tikman natin guys. Wait lang, mag-cut ko lang din. Videohan ko muna yung iba. Then, makatikim tayo. So, sige, videohan natin si Diana. Dapat makatayo. Maika mo. Maika! Harvey, wala na. Hinarangan ni Maika yung video. Oh, game. Wait. 1, 2, 3, go. I like it. I like the dark. Hindi ka na magaganon na video? Ayun na ba yun? Dalaman ng taga ko. Wait. Wait lang, I should have some din. Yeah, I should. I think you get. Diana, pump some. Doon yung white chocolate. Tama na yan. Masyado matamis. Yan. Okay. Cheers. 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 Is that my hand? Parang white chocolate. Yeah, too sweet. Yeah. Chocolate testing naman. It's like the bars. Then, gaganon mo lang yung hand mo. Dahil napahawak nga. Ganito oh. Yan. Yan. Ay, nalaglag. Ulitin natin guys. Baba mo. Yan. Ayun, nakakuha na siya. Then, what's that? Same lang ba lahat? Hindi. Magkakaiba per ano? Almond. Hazelnuts. Hazelnut. So, yan. Tatry din tayo. Wait lang. Taas mo.
Sinandikman mo na yung white. Much better, very dark pa rin. Nasaan yung milk? Wala? So, ito yung globe kung saan nila ginogrow yung mga No, Africa. yung mga cacao trees there. Wait lang, nagvo-vlog. Go, put it back. Which one? Brazil. This one is Brazil. Okay, turn it now. Yeah, I don't know. Ivory Coast, That's US? That's Ireland. Sabi ko, Irish. What's that Irish? Nigeria. Nigeria. Sobrang dami rin pala, no? Nigeria, tsaka Ireland? Ireland? Yeah. Baka hindi naman to Ireland, baka Iran. Bububo niya yun. Ang talino, which flag yan? That's Ireland. That's Ireland. Anyway, basta nag-grow sila sa maraming countries. Ano si Diana? Ano, chocolate heaven na siya. Chocolate heaven na kami. Ayan, pwede ka nang dumampot. Feel free to take one. Ito yung laging binibigay ng patients sa trust. And isa to sa mga pinakamasarap na chocolates. Actually, yung masarap dyan yung gold, the blue one, that blue one, and that one. Yun yung mga masasarap na natikman ko. This gold. Yeah. We'll definitely try this. Pero mag-picture muna kami din, ipapasend natin sa kanila. Para may remembrance tayo dito. Tadan! Okay. Selfie tayo mamaya. Mag-groovy pala. Along with these four. Mag-groovy kami. Okay, cut muna natin dito. Then kulang ako pang reels natin. Nandito na tayo ngayon dun sa may mga option ng truffles. So this one is Lindor milk. This one is Lindor white. Move. Sorry. This one is Lindor stracciatella. I don't know if I pronounce it correctly. Lindor cheesecake. Sorry. Lindor salted caramel. Ito yung masarap. Yung himberry and rum, never tried it. Yung double chocolate, okay lang. And itong 70%, masarap to. Ito yung mga binibigay kasi ng pasyente sa amin eh. Then mag-selfie tayo din kasama sila. Mission accomplished na po si JB sa mga pasalubong niya to US. Here we go. To my loved ones. Ito din po yung pasalubong niya kay Jess. Kompleto na. Pudong-pudo yan. Ang ina mo. Sabi niya, sabi mo 5 lang, di ba? 5,000 mo yung kinuha mo. And now, andito na kami sa bottoming station. Ayan, bagay na bagay tayo dito sa bottoming station. Pero may pila dito papasok. Walang pasok. Kaila ano, walang? Demold, nandito din. Ito din yung demolding and wrapping. So, parang alam ko hindi ka pwede pumasok. You just look lang from the outside. Ayun yung mga machines. Gumagawa na talaga sila ng chocolate. So, siguro dito lang talaga. Stay ka lang dito. And, okay. May parang laruan. Ayun, may nagwawala na bola. Play cut natin dito, then videohan natin mamaya. Ganyan yung gagawin natin. Papanoorin natin siya. Mag-scan siya, then may lalabas na bola. I don't know, saan lalabas? Ayun, iikot yung bola doon, umaangat. Yan. Pag angat niya, dudulas. There.
Laglag na dun. Ay, ang bilis naman. Ayun na. Ano? Bakit nagigreen siya? Ayun na, kukuha na siya. Ayan, kukuha na si Micah. Oh. Hindi na yung surprise eh, kasi same lang din yung design ng chocolate eh. Ayun no, di ba ang galing pag binato niya? Yes, caramel. I like Caramel. Next. Hindi siya sa lahat ng Ay, sa'yo dito na yan eh. So, iba din doon. Grand prize. 100,000. Saang piso? Oh, dark orange. Dark orange. Ew. Ew ka dyan. Ew. Okay, tapos na kami ngayon maglibot dito sa Lindt, home of chocolate dito sa may Zurich, Switzerland. And I can say na it's a must visit. Aside sa makakalibre ka ng sandamakmak na chocolates or you can get so many chocolates. Depende sa kung gaano ka karami magdala or gaano ka katapang kumuha. And kung gaano rin kalaki yung bag na bit-bit mo. Is isa tong good experience kasi at ito na yata yung pinakamaraming chocolate na na-receive ng katawan ko sa isang buong araw. Alam nyo naman guys, I'm very frank and honest to everyone na hindi ako mahilig sa matamis and sa tsokolate talaga. Kaya kapag tatanungin nyo ako, katulad ng sabi ko sa inyo, nasa Camondas tayo nung nasa Germany, I said na talagang kisses lang yung sa ulado ko yung lasa. But now I think I've tried all the chocolates here in Lindt. And marami akong nagustuhan and meron din akong hindi nagustuhan. So sulit na siya for 13 pounds. I more or less like parang 800 pesos to 1,000, 800 to 1,000 Philippine peso. I don't know in USD. So more or less siguro mga 25 USD. Not bad na guys. So isa to sa mga pwede nyo puntahan. And yung pala, nag-rent pala kami ng car. Katulad na sabi ko sa inyo kanina for 7 days. And si JB yung magdadrive. Kasi ako naiwan ko yung license ko sa UK. Ang tanga-tanga ko. So ngayon, maglilibot muna kami. We're thinking na whether pumunta na kami ng accommodation or maglibot muna kami dito sa Zurich Center. Kasi wala naman na kami ibang agenda. Kundi maglibot lang sa mga vicinities all throughout the day. Dahil tomorrow pa yung start ng pina-activity namin. And ito lang talaga yung nabook namin for today. I-update ko kayo guys whether ikakat ko ba tong vlog or itutuloy natin sa next city. Medyo mahaba pa yung araw kaya hindi ko muna tutuldukan. Let's see kung ano yung magiging decision nila. Pero guys, you better visit here kasi sobrang okay niya. Sobrang ma-appreciate nyo din. And lalo na kung fan kayo ng sweets or you have sweet tooth or talagang gusto nyo yung chocolates, you better go here. Hindi na ako bumili ng pasalubong dito kasi although sa dami din nung nakuha ko, ay available din sa UK ang Lindt. And I think it's not worth it na idagdag pa siya sa luggage. Maybe titikim na lang tayo ng product dito from Switzerland, kung ano man yung product nila. And kung ano pa yung mga pwede mangyari. I'll keep you guys updated. And if you guys have any more questions katulad ng mga nangyari dyan sa mga previous vlogs natin, watch it and comment down para ma-address natin. I'm very much willing to help. Kita nyo ba yan guys? Sobrang ganda. Along the way pa lang to papunta pala kami ng Interlaken. Okay, cut muna natin kasi nagpapatugtog si JB, maka-copyright tayo. Bye-bye. Ayan, hininaan ko muna yung music ni ano. Oh, tumigil sila, nag-stop sila. Do you want to? Yeah, if you can. Itong pinapakita ko sa inyo guys, dyan yun lang tingnan sa harap. Nilagay ko lang yung mukha ko para lang makita nyo yung nagsasalita ako. Kasi ang awkward kapag walang mukha. Paakyat na kami ngayon sa Interlaken. And kanina pa kami nakakita ng puro ganito lang na wine. Wala na kami ibang masabi kundi wow. Ang ganda. Para siyang dreamland.
Hindi ko masabing Winter Wonderland kasi putik yung Winter Wonderland sa UK. Hindi siya snow. Pero grabe, tingnan nyo oh. Tingnan yung side na yan. And syempre medyo mabagal lang kami kasi makitid yung daan. Tsaka syempre ngayon lang din kami dumaan dito. And thank you sa aming volunteer driver. Volunteer? Di pala volunteered. Ano yun? Selected, nominated, Nominated. and obligated. Sabi namin sa kanya kapag may nadaanan kaming spot na pwedeng mag-stop, like may magandang space, mag-stop siya para makapagpa-picture kami. Kasi wala ka talagang makita kundi white. Demo ko hindi pa yan. It's fine. Grabe din. Sobrang ganda, guys. For sure, puro puti naman din yung makikita nyo for the next few days. Lalo na sa mga iba pang episodes natin. Narinig mo ba yung plano mo? Try to push yung paraglide tomorrow. Yeah, magpa-paraglide tomorrow para ano yun na yan? Zermatt. If ma-push yung paraglide tomorrow, tapos ma-cancel yung ibang pupuntahan. Kasi may mga magsasara kapag may snow. Ayan ang tamang Little. Pag ma-cancel, pwede tayong ano Tingnan nyo, di ba? Zermatt. Mag-Zermatt ng last day, 13. Ang ganda. Kaya ka na ba doon? Yeah, sana din. Magawa natin para makita natin yung Toblerone. Okay, cut na muna natin to. GB, we have to buy Toblerone if Yeah. we're going to the Toblerone Mountain. Ay, JV, that's what they're doing. Diba? We do it as well. Grabe. Oh my God. Parang ang Is this sarap as high as the snow in Tingnan mo here? naman yan, oh. JV, it is as deep as the snow in here. Sometimes. Oh, if there's a snowstorm. Ito, this is regular for them. Pero sa akin, This is as high as the snow in Manila, as long as there's like the bubbles. Okay, cut na muna natin dito. Umabot na pala tayo ng 3 minutes. Kakanood lang. Hopefully na-enjoy nyo din siya. Kasi tourist. High siya. Eh, bakit mas mataas pa? Nandito na kami ngayon sa Interlaken. And syempre kasi may meal plan kami. So dadaan muna kami ng Aldi. So bibili kami ngayon ng mga kailangan namin for the next 6 days. And sisiguraduhin namin na kompleto na siya para wala na kami ibang babalikan pa dito sa Aldi. So we'll make sure na kompleto lahat na mabibili namin, especially the food, para wala kaming problema. So sama ko kayo sa loob. Sama ko kayo sa loob and then mamimili muna tayo ng exit. That's exit. So mamimili muna tayo ng grocery. Cut ko muna dito habang naghahanap kami ng mga kailangan naming bilhin. Nag-umpisa muna tayo sa gulay para sa sinigang. Yeah, pwedeng pak choy, spinach, yeah. Yun din gamit namin lagi, spinach na lang eh. Talong. We need talong. Aubergine. Where's the aubergine? Walang aubergine. Uy, peanuts. Then ibababad sa salt. Grabe, $6.99. Naisip ko pa rin na ano siya, na pounds pa rin siya, guys. Anyway, cut na muna natin dito kasi hindi ko na planong pagbukurin yung day 1. Pag samasamahin ko na siya since hindi naman siya ganun kahaba siguro. Hindi mo siya abot ng 40 minutes. Anyway, mamaya na lang ulit. Hinugali ko na ata na kapag pupunta ng ibang bansa, ay titikman ko yung beer na hindi ko nakikita sa UK. So ito mukhang, kumuha ko niyan, St. Gothard. I don't know kung tama yung pagkakapronounce ko. And kumuha rin ako ng isang Carl's Chrome. Kung tama yung pagkakabanggit ko.
Ayan, ito yung kinuha ko, yung Karlskrona na to. At saka itong St. Gothard na special. Actually, gusto ko din kunin tong green. Hindi ko lang alam kung ano siya. Lager daw din eh. Pero, hindi ko alam kung anong Siyempre, hindi ko pa naman natitikman, di ba? Anyway, sige, kuhanin na natin. Total 1 pound lang naman ng kakabagsakan yan. Okay, then kumuha din sila. This is our grown-up milk. Ito ang mga milk natin, guys. So, hindi natin kailangan mamroblema. Mas importante yung gatas ng matanda eh. Kesa sa mga pagkain na kakain. Yan! Tama yan! Oh. Nadikit lang po. Para po siyang juice. Uy, may kakuha ka ng isa pang bag. Saan ganun? Basket. So, ngayon meets naman kami. Siya, ikat na muna natin dito. Dahil baka kung anong mapuntahan eh. Oo, mukhang. Bye-bye. Yan, tingnan nyo naman kung anong ginawa namin sa kotse. Tapos na kami mag-grocery. And since mahal din ng plastic, tingnan nyo ginawa namin sa ibabaw, dun sa gilid. And Sa gilid lang? yung dito. Tingnan nyo nga yung grocery namin. Gamit na gamit yung sasakyan. And nag-snow din pala dito, earlier. So medyo madilim na agad, 5 PM pa lang. Kakataas na namin mag-grocery, guys. Papunta na kami dun sa Airbnb namin. I-check natin, guys, kung ano itsura. Wait, ang lakihan ko ako. Ako yung lakihan ko. I-check natin kung ano itsura ng Airbnb. Update ko kayo. And then, kung meron pa kami mga ibang activities na magagawa for today. Actually, wala naman talaga kami plano since settlement day lang naman talaga. Start pa namin talaga bukas. So ayun, ikat muna natin dito din. Mag-video na lang ako kapag nandun na tayo sa loob ng Airbnb para ma-review din natin. Bye-bye! And after few minutes of travel, nandito na kami ngayon sa Airbnb namin. And hindi ko na muna siya isasama dahil isa-separate vlog natin siya. So yun guys, dito ko natatapusin yung vlog namin. Hindi naman kami talaga totally gumala kasi late na rin naman although it's just 5 PM here. Sobrang dilim na and sobrang aga din magtapos ng life. Like, parang province talaga yung datingan niya. Bukas namin kayo tutour. Hopefully, guys, I'm not sure kung isang vlog lang ba to or dalawang separate vlog na. Kung may mga questions kayo, do not forget to comment it down. And kung nagustuhan niyo yung video, guys, don't forget to like it, comment, share, and subscribe. And hopefully, guys, dun sa mga few pa natin na vlogs, dahil mas marami tayong magagawa for the next few days, antayin yun kasi for sure magiging masaya yung vlog na yun kasi puro na kami activities. So, thank you so much and see you again sa ating next Switzerland vlog. Bye-bye!